Paano i-configure ang TP-Link EAP225 dual band access point para sa ating Piso Wi-Fi vendor? Napakadali lang yan gawin, sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo. Para i-configure ang EAP225 ay kailangan mo ng dalawang Ethernet cable or LAN cable. I-explain ko sa inyo ngayon kung bakit kailangan natin ng dalawang LAN cable. Ang unang step ay isasaksak natin itong unang LAN cable dito sa PoE port ng power adapter. Pagkatapos ang kabilang dulo naman ng wire ay isasaksak natin dito sa antenna. Ngayon kailangan naman natin ang pangalawang LAN cable. Dito natin siya isasaksak sa LAN. Pagkatapos ang kabilang dulo naman nito ay isasaksak natin sa internet source or router. Kahit walang internet yung router, basta may isaksak natin ito. Pwede rin naman isaksak doon sa Piso Wi-Fi mo. Ang dahilan dyan is by default itong TP-Link EAP225 ay naka-access point mode na siya. Ang access point ay hindi yan nakapagbibigay ng IP address sa ating phone. So ang mangyayari dyan ay hindi makakakonect yung phone natin sa access point, palaging obtaining IP address lang or connecting. Kapag na-connect na natin sa router ay pwede na tayo mag-connect sa Wi-Fi niya. So ang gagawin natin next ay isasaksak na natin itong power adapter sa outlet para mag-boot up na yung IP natin. After mag-turn on ay kukonect na tayo sa Wi-Fi niya. So ang unang step ay kukonect muna tayo sa Wi-Fi ni TP-Link. Ito siya. Once connected na ay kailangan natin mag-open ng kahit anong browser. Ang gagamitin ko ay Google Chrome pero depende yan sa'yo kung anong browser ang gagamitin mo. Dito sa web address, i-type natin ang tplinkeap.net. Kung may lalabas na ganito, pindutin mo lang ang advance, pagkatapos proceed. Maglalagin na tayo sa admin panel. Ang default username ay admin, at ang default password ay admin rin. Pindutin lang ang let's get started. So ang susunod na step ay kailangan natin baguhin ang kanyang username at password. So i-type mo lang dito ang gusto mong username. Sa akin ay admin pa rin. Yung password lang ang babaguhin ko. So i-type mo lang dito ang password na gusto mo. At pagkatapos i-type mo ulit ang password. Pagkatapos niyan, next lang. Dito ang pipiliin natin ay syempre AP mode. At next ulit. Sa configure wireless settings, pwedeng skip lang muna natin yan. At pindutin ang done. Then i-click ang I have connected to SSID. Dito ang next step ay pupunta tayo sa wireless. Dito isaset na natin ang Wi-Fi name ng ating 2.4 GHz. So punta lang tayo dito sa action. At pindutin ang edit icon na nandito. Dito sa SSID, dito tayo maglalagay ng Wi-Fi name para sa ating Piso Wi-Fi. So depende yan sa'yo kung anong Wi-Fi name ang gusto mo. Pagkatapos i-copy ko lang ito dahil ito rin ang ipapangalan ko sa 5 GHz SSID. Dual band kasi itong si EAP225. Meron siyang 2.4 GHz at meron ding 5 GHz. Dapat kasi magkapareho yung SSID or Wi-Fi name ng dalawang Wi-Fi. Kung hindi kasi pareho, ang mangyayari dyan, kung lilipat ng SSID or Wi-Fi yung customer mo, mawawala ang time nila. So dapat same lang para isang SSID lang ang masascan nila. So punta lang tayo dito sa 5 GHz. At same process pa din, action, then pindutin ang edit icon. At pagkatapos i-paste ang name dito. So same Wi-Fi name na silang dalawa. Pagkatapos i-click lang natin ang OK. At OK din dito sa 2.4 GHz. Pagkatapos niyan ay magre-reboot yung AP natin. Ayan, disconnected na tayo sa Wi-Fi. Tapos na siyang mag-restart at ito na nga Piso Wi-Fi na yung pangalan ng SSID. Pwede na itong isaksak sa iyong Piso Wi-Fi vendor. Kompleto nga pala tayo sa mga products from access points, routers, LAN cables at iba pa. Kung plano mo mag-internet business, dito ka na lang mag-order sa Shopee store ko para isang order lang at makalas ka sa shipping fee.